Taong 2022, mula sa mga pagsubok na naranasan ng Iglesia bago ang ika-24 na taong anibersaryo ng JF Kabuyao, ay unti-unti nang naibalik ang pisikal na pagtitipon. Sa taong ito, ang Iglesia ng Kabuyao ay binubuo ng may 40 pamilya at individual, at nakapagtalagang muli ng 4 na training elders na sina Apprentice Elder Ronnie Tecson, Apprentice Elder Ronald Canlas, Apprentice Elder Vic Rodriguez at Apprentice Elder Pem Buko. At ngayong taon, Setyembre 2023, muli ay tinugon ng Panginoon ang panalangin ng Iglesia na mabili ang bakanting lupa na katabi ng kasalukuyang bahay panambahan na may sukat na 200 metro kwadrado. Kaya sa ngayon, ang lupang pag-aari ng Iglesia ng Kabuyao ay mayroon ng kabuuang sukat na 400 metrong kwadrado. Mula sa pagsulong ng Iglesia sa mga nakaraang taon, patuloy at sinisikap lalo na maisakatuparan ang layunin ng Panginoong Hesus at JFCM Mission na may panuntunan na to win, to train, to send. JFCM Kabuyao. Ngayon, sa 25 taon, pagpapakatatag at pasasalamat. Kolosas Kapitulo 2, Bersikulo 7. Taong 2022, mula sa mga pagsubok na naranasan ng Iglesia bago ang ika-24 na taong anibersaryo ng JF Kabuyao, ay unti-unti nang naibalik ang pisikal na pagtitipon. Sa taong ito, ang Iglesia ng Kabuyao ay binubuo ng may 40 pamilya at individual, at nakapagtalagang muli ng 4 na training elders na sina Apprentice Elder Ronnie Tecson, Apprentice Elder Ronald Canlas, Apprentice Elder Vic Rodriguez at Apprentice Elder Pem Buko. At ngayong taon, Setyembre 2023, muli ay tinugon ng Panginoon ang panalangin ng Iglesia na mabili ang bakanting lupa na katabi ng kasalukuyang bahay panambahan na may sukat na 200 metro kwadrado. Kaya sa ngayon, ang lupang pag-aari ng Iglesia ng Kabuyao ay mayroon ng kabuuang sukat na 400 metrong kwadrado. Mula sa pagsulong ng Iglesia sa mga nakaraang taon, patuloy at sinisikap lalo na maisakatuparan ang layunin ng Panginoong Hesus at JFCM Mission na may panuntunan na to win, to train, to send. JFCM Kabuyao. Ngayon, sa 25 taon, pagpapakatatag at pasasalamat. Kolosas Kapitulo 2, Bersikulo 7. Taong 2022, mula sa mga pagsubok na naranasan ng Iglesia bago ang ika-24 na taong anibersaryo ng JF Kabuyao, ay unti-unti nang naibalik ang pisikal na pagtitipon. Sa taong ito, ang Iglesia ng Kabuyao ay binubuo ng may 40 pamilya at individual, at nakapagtalagang muli ng 4 na training elders na sina Apprentice Elder Ronnie Tecson, Apprentice Elder Ronald Canlas, Apprentice Elder Vic Rodriguez at Apprentice Elder Pem Buko. At ngayong taon, Setyembre 2023, muli ay tinugon ng Panginoon ang panalangin ng Iglesia na mabili ang bakanting lupa na katabi ng kasalukuyang bahay panambahan na may sukat na 200 metro kwadrado. Kaya sa ngayon, ang lupang pag-aari ng Iglesia ng Kabuyao ay mayroon ng kabuuang sukat na 400 metrong kwadrado. Mula sa pagsulong ng Iglesia sa mga nakaraang taon, patuloy at sinisikap lalo na maisakatuparan ang layunin ng Panginoong Hesus at JFCM Mission na may panuntunan na
to win, to train, to send. JFCM Kabuyao. Ngayon, sa 25 taon, pagpapakatatag at pasasalamat. Kolosas Kapitulo 2, Bersikulo 7. Taong 2022, mula sa mga pagsubok na naranasan ng Iglesia bago ang ika-24 na taong anibersaryo ng JF Kabuyao, ay unti-unti nang naibalik ang pisikal na pagtitipon. Sa taong ito, ang Iglesia ng Kabuyao ay binubuo ng may 40 pamilya at individual, at nakapagtalagang muli ng 4 na training elders na sina Apprentice Elder Ronnie Texon, Apprentice Elder Ronald Canlas, Apprentice Elder Vic Rodriguez at Apprentice Elder Pem Buko. At ngayong taon, Setyembre 2023, muli ay tinugon ng Panginoon ang panalangin ng Iglesia na mabili ang bakanting lupa na katabi ng kasalukuyang bahay panambahan na may sukat na 200 metro kwadrado. Kaya sa ngayon, ang lupang pag-aari ng Iglesia ng Kabuyao ay mayroon ng kabuuang sukat na 400 metrong kwadrado. Mula sa pagsulong ng Iglesia sa mga nakaraang taon, patuloy at sinisikap lalo na maisakatuparan ang layunin ng Panginoong Hesus at JFCM Mission na may panuntunan na to win, to train, to send. JFCM Kabuyao. Ngayon, sa 25 taon, pagpapakatatag at pasasalamat. Kolosas Kapitulo 2, Bersikulo 7. Taong 2022, mula sa mga pagsubok na naranasan ng Iglesia bago ang ika-24 na taong anibersaryo ng JF Kabuyao, ay unti-unti nang naibalik ang pisikal na pagtitipon. Sa taong ito, ang Iglesia ng Kabuyao ay binubuo ng may 40 pamilya at individual, at nakapagtalagang muli ng 4 na training elders na sina Apprentice Elder Ronnie Texon, Apprentice Elder Ronald Canlas, Apprentice Elder Vic Rodriguez at Apprentice Elder Pem Buko. At ngayong taon, Setyembre 2023, muli ay tinugon ng Panginoon ang panalangin ng Iglesia na mabili ang bakanting lupa na katabi ng kasalukuyang bahay panambahan na may sukat na 200 metro kwadrado. Kaya sa ngayon, ang lupang pag-aari ng Iglesia ng Kabuyao ay mayroon ng kabuuang sukat na 400 metrong kwadrado. Mula sa pagsulong ng Iglesia sa mga nakaraang taon, patuloy at sinisikap lalo na maisakatuparan ang layunin ng Panginoong Hesus at JFCM Mission na may panuntunan na to win, to train, to send. JFCM Kabuyao. Ngayon, Pari po tayong tumayo at samahan niyo po ako manalangin. Tayo po ay magpasalamat at ilapit po natin ang ating gawain ngayong umaga. Ama namin nasa langit, Diyos na makapangyarihan, Diyos na banal, Diyos na dakila. Lord, maraming salamat sa panibagong umaga, panibagong buhay na pinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat po sa dumaang isang linggo na kami nga po ay inyong iningatan, patuloy na ginagabayan at patuloy nyo kami sinasamahan sa bawat araw. Ito man ay mahirap, ito man ay madali, ito ay masaya. Maraming salamat po Lord sa patuloy na pagkakaloob ng mga biyaya, pagpapala, lalo na po ang pagpapalang espiritual sa bawat isa ng mga kapatiran na patuloy na umudyok sa amin upang kami nga po ay inyong makawangis, Lord. Lord, maraming salamat sa isang linggo na mga ginamit niyo po na inyong lingkod na nagturo sa bawat isa sa pamamagitan ng aming mga Bible study, prayer meeting,
Maraming salamat po, Lord, na patuloy kami tinuturuan, patuloy kami na napapamahal sa mga kapatiran bilang po pa kami magsama-sama sa mga gawain, Lord. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na pag-iingat sa bawat isa, sa patuloy niya ginagamit sa aming pastor. Maraming salamat po sa pamumuno niya sa amin, sa pag-aalaga sa amin, sa kanya po pagsisikap, pagtitiyaga po bilang isang inyong lingkod, Lord. Maraming salamat, Lord, sa mga gagamitin niyo po ngayong umaga. Nilalapit po namin mula po sa umpisa hanggang sa magtapos, Lord. Mula po sa magpapaawit, maraming salamat po sa buhay nila, sa patuloy nilang pagsisikap, pagtitiyaga. Maraming salamat po sa pagbibigay sa kanilang karunungan, sa kanilang talento upang magamit po rito sa aming church. Lord, maraming salamat po sa awit po sa buhay niya, sa patuloy niyang pagsisikap nga po. Salamat sa buhay ng kanyang pamilya, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng mamuno upang kami ay kumanta, makasamba sa inyo, Lord. Lord, nilalapit nga po namin, dyan sila ay magkaisa upang ang bawat isa po ay makakanta, makasayaw. Lahat nga po ng aming sasambitin ay tanging sa inyo lamang, Lord. Nawa nga po, higit pa sa buhay namin ang aming may-alay sa inyo sa umagang ito. Hindi lang po ngayong umaga, kundi sa araw-araw po ng aming buhay, Lord. Ganun din po, nilalapit po namin ang mga guro sa Sunday School. Maraming salamat po sa buhay nila, Lord. Patuloy niyong paggamit upang ang mga bata po ay maturuan. Lord, maraming salamat po sa mga bata na nawa nga po ay sila ay matuto sa mura edad nila, Lord. Maraming salamat po sa lalo na po, Lord, nilalapit po namin ang magtuturo, magpapahayag po ng inyong mga salita, Lord. Maraming salamat po. Nawa nga po ay maipahayag po ng tunay at sapat kung ano nga po yung ninanais nyo na aming malaman at matutunan. Nga po ito ay maisabuhay namin. Hindi lang po basta ito marinig, kundi ito ay magbunga ng aming mga gawa, kabutihan at mga pagmamahal sa aming kapwa. Lord, ganun nga din po sa bawat isa na nandito. Maraming salamat po, Lord. Patuloy na pakikiisa nila sa patuloy na pagmamahal sa iyo dahil sila ay nandito. Patuloy na naglilingkod, patuloy na nakikiisa nga po. Ganun din nga po ang mga bago pa lamang po naka-attend, Lord. Dalangin po namin na sa umagang ito, hangarin nila na kayo ay makilala at mahalin, sambahin. At nawa nga po, ganun din sa mga nasa Zoom, Lord. Maraming salamat. Nawa nga po sila ay makiisa, hindi lang po na basta sila makinig nga po ay sa puso po nila ang kanilang pagsamba. Nawa nga po kahit di sila nakatin dito, ang pagsamba nila, ang pag-aalay ng kapurihan at kadakilaan sa iyo ay nasa puso nila, Lord. Muli po, ngayong umaga, nilalapit din po namin ang bawat isa na hangarin na ang inyong banal na espiritu, ang siya nga po ang mahuna at ang hindi pa po ranas ng inyong banal na espiritu, nawa nga po ngayon sa pagsamba namin ay ito po ay makamit ng bawat isa upang ang aming paglilingkod at pagsamba sa iyo ay hindi po mawala ng kabuluhan kasi po kung hindi po namin makakamit ang inyong banal na espiritu, mabali wala po ang aming mga paghihirap, Lord. Thank you, Lord, sa umagang ito. Salamat po at nilalapit din po namin na nawa nga po ay pagkalooban nyo kami ng inyong mga matatapat na anghel upang sila po ang umarap kung may mga magbabalak man po na masama o gawa ng masama, kayo sila po ang lumaban upang ang aming pagsamba, pagpapuri sa iyo ay magawa namin ng may buong kalayaan at may buong pagmamahal sa iyo, Lord. Tanging alay lang po namin ang aming buhay sa araw na ito, hindi lang po sa araw ito, hanggang sa mga susunod pa pong mga araw. Maraming salamat po, Lord. Lahat po ng aming dalangin ay tanging sa inyo lang po namin pinagkakatiwala. Sa inyo lang po namin ito inaalay sa nagbubukutangi naming Diyos, ang Panginoong Hesus. Amen. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong basahin muna ang salita ng Diyos para po sa ating call to worship. Mababasa natin sa awit 57:1-3. Okay.
Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag, sa iyo ako lumalapit upang ako ay... Teka lang. Ayan, basahin ko po ulit. Mahabag ka, o Diyos, mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag, sa iyo ako lumalapit upang ako ay maligtas, pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdudulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik, ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aki di ikakait. Ayan. So, sa verse 1 to 3, nakita po natin na ang sumulat po pala nito ay si David. Siya ay hindi pa hari. Hinahabol siya ni Haring Saul dahil naiinggit siya kasi magaling siyang mag-lead in terms of digmaan. So, itong awit na ito ay kanyang inawit para sa Diyos dahil sa kanyang pag-iingat, dahil nandyan siya upang di siya pabayaan. Nandyan siya dahil binibigay niya, provide niya sa kanyang pangangailangan. At makikita natin sa verse 3, pakilipat po sa verse 3, ayan po, na yung pati mga kaaway niya magagahis or matatalo. At napapadaman ng Diyos sa kanyang pagmamahal at matatag na pag-ibig. So tayo ba ay nagtitiwala sa Diyos katulad ng pagtitiwala ni David? Amen. At kahit tayo ay nakakaranas ng pagsubok o tinutukso tayo ng kaaway, tayo ba ay nananatili pa rin tapat sa Diyos? So, ayan po, basahin po natin sama-sama ang verse 7 to 9. Okay, 1, 2, 3, go. Nahahanda ako, O Diyos. Ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka, katawan ko, gumising ka, kaluluwa. Gumising ka't tugtugin mo yaong lumang lira't alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Yahweh, ikaw pupurihin ko. Gina ng mga hirang. Ayan po. So tayo ba ay gising ang ating mga diwa? Amen. Ating po siyang awitan. Purihin ng masisiglang awitin. Pasalamatan natin siya sa araw na ito. Thank you. Hallelujah. Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ay gising na. Amen? Handa na tayong magpuri sa ating Panginoon. Sa ating dakilang Diyos na napakabuti. Hallelujah. Siya'y dakila. Sa'yo.
dakilang pangalan. Aming sasambitin lagi ang iyong kapangyarihan. Ating awitan ang ating Panginoon. Umaawi, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad magpakailanman. Tunay kang tapat, Panginoon. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, iniaalay, tataas ka sa buhay ko. Wow, 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 Puri ka aming Panginoon, dakila ka. Hallelujah. Hallelujah. O Diyos, purihin ka. Dakila ang iyong ngalan, Panginoon. Pupurihin ka namin magpakailanman. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa labak at puno. Kung may alinlangan, sa Diyos katiyakan. Ako'y magpupuri, anuman ang mangyari. Papuri, papuri sa nata, ako'y aawi. Hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin, purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri, ako'y magpupuri, anuman ang damdamin. Panginoon, ang Panginoon, ang bahala sa atin. Mapuri sa data, higit pa sa tunog. Ang sigaw ay papuri, ang Diyos ay maghari. Hanggat nabubuhay, di pagpipigil purihin ang Panginoon. Puri natin siya. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hindi tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuring alay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Maghari ka sa buhay namin. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala nang ikaw. Ikaw ay dakila, ikaw ay hari. Ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala nang makapapantay. Purihin ang Panginoon. Purihin siya.
Hallelujah. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng haba at wagas mo pagsingkap. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking kalunan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di napahiran ang kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Di kami karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng haba at wagas mo pagsingkap. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking kalunan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan, O Diyos ng katarungan at katwiranan. Kahit minsa'y di napahiran ang kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa, Panginoon, sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo, aking Niyakap mo ako sa aking kalunan. Inibig mo ako nang di kaya. Niyakap mo kami, Panginoon. Niyakap mo ako sa aking kalumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan, O Diyos. Kahit minsa'y di napahiran ang kabanalan,
Sukdulang biyaya mo. Tunay nga, Panginoon, na kami nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig na inalim mo sa amin, Panginoon. Jesus, aking kaagapay, sa ngalan mo'y may kagalingan. O Diyos, pag-ibig mo'y umaabang, di nagkukulang, higit pa sa lahat. Sa piling mo'y may kapayapaan, pagkat handog mo ay kaligtasan. Salamat, Panginoon. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad, ika'y parang Jesus, wala nang papantay sa kabutihan mo at katapatan. O Diyos, Ikaw lamang ang sandigan, tanging pag-asa ng sanlibutan. Salamat! Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad, ika'y parangal. Pasasalamat sa iyo, Panginoon. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad, ika'y dakila ka, maghari ka, Panginoon. Jesus, dakila ka, aming Diyos. Dakila ka, maghari ka, Panginoon. Jesus, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, maghari ka, Panginoon. Jesus, dakila ka, Panginoon.
siya na kaya na nahaya na kaya na ka. Hana na haya na kaya na sinan hana na sana na ha. Wala na haya na riyan din sa nagara. Mabas ka na haya na nagsasama. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, makapangyarihan. Hallelujah. Hallelujah. Dakila ka, maghari ka, Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. Sana pananasaran. Hallelujah. Oh, makapangyarihang Diyos, tanggapin mo ang aming alay, Panginoon. Dakilang Diyos, dakila ka, dakila, dakila ka, Panginoon Jesus. Dakila ka, maghari ka, Panginoon Jesus. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad, kay parangalan. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, oh, magpakailanman, Panginoon. Dakila ka, Jesus. Pag-ibig mo, Panginoon, kay parangalan. Pasasalamatan, pupurihin ka, Panginoon, ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus. Pag-ibig mo ay walang katulad, ika'y parangalan. Oh, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na napakasarap sa iyong piling. Napakasarap makasama ka, Panginoon. Walang katulad. Walang makahihigit, Panginoon, sa buhay na kapiling ka, O Diyos. Hallelujah. Magpakailanman, Ikaw ang aming pupurihin. Magpakailanman, sa'yo lamang namin ibibigay ang aming buhay, Panginoon, at ipagkakatiwala ang lahat-lahat, Panginoon. Sapagkat Ikaw ang pinakamakapangyarihang Diyos, Panginoon. Ikaw ang dakilang Diyos na mailikha ng lahat ng bagay, Panginoon. Kaya naman wala kaming ipag-aalala, Panginoon, sa buhay na ito, sapagkat Ikaw ay nasa aming buhay, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, itaas ang iyong pangalan magpakailanman. Amen at amen. Hallelujah. Hallelujah.
Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Talagang English pa rin sila. Sige po, tayo po'y mag-aaral na. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat, mga nasa Zoom. Ano po, magandang umaga sa inyong lahat. Okay, tayo po'y magtuturuan. Batiin po natin yung nasa kaliwat kanan natin na hindi natin kakilala, hindi natin kasama sa bahay. Ano po? Huwag naman batiin natin yung maghapon magdamag na kasama natin sa bahay. Ano po yung ating inaral nung isang linggo? Meron po bang nakakaalala sa inyo? Parang wala na, no? Mabilis talaga yung panahon, ano po? Malapit na namang Pasko. Kalahati na po yung taon, ano po? Pabilis ng pabilis po ang panahon, ano po? Dala po yan ng panahon sa kabisihan ng panahon. Po, atin pong napag-aralan noong pong nakaraang linggo, ano po? Tatlo nga ba? Dalawa? Yung atin pong napag-aralan, ano po? Yung pamagat po ng ating napag-aralan noong mga nakaraang linggo ay yung ang pag-asa sa muling pagkabuhay. Ano po? Pag-asa ng muling pagkabuhay. Ito dapat daw po yung inaasam ng lahat ng mga nananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Naasam ba natin yan, mga kapatid? Yung muling pagkabuhay ng Panginoon. Yung ayaw mamatay, hindi po yun naasam. Nag-aasam lang po nun yung handang tumanggap dun sa pagkamatay niyang pisikal para maasam yung muling pagkabuhay. Bakit ito dapat yung inaasam ng mga nananampalataya sa Panginoon? Parang Bible study, tatanong. Kaumpisa pa lang. Okay. Yun po, mga kapatid. Bakit daw po dapat inaasam ng mga nananampalataya sa Panginoong Hesus? Anong dahilan, mga kapatid? Dahil nabuhay siyang muli. Dahil nabuhay siyang muli. Yun po yung pamagat nung atin pong aaralin sa umagang ito. Dugtong po siya nung nakaraan pong ating pag-aaral. Na yan po ay hangoy natin doon po sa 1 Corinthians chapter 15, 22. 20 hanggang 22. Mamaya po natin babasahin. Ano po, mga kapatid? Bilang mga Kristiyanong totoo ba tayong Kristiyano? Yan. Paano ito dapat alalahanin? Paano ba ito tinutuntun ng mga apostol? Dahil nabuhay siyang muli. Paano ba ito tinutuntun ng mga unang apostol? Sinulat sa bagong tipan ng mga pagdiriwang na hindi naman po nakakamtan ang tunay na diwa at tunay na kabuluhan ng walang saysay lamang, dagling nalilimutan at hindi na ibubunga yung dapat ibunga. Ano po? Naisulat sa Biblia pero hindi niya nararanasan yung bunga nito sa kanyang buhay. Parang alam mo pero hindi mo naman nalalasap. Nagtanim ka, hindi mo nalasap yung bunga nito. Nagtanim ka, iba yung nakikinabang. Yun po yung sinasabi nung atin pong aaralin. Na po, alam mo na may muling pagkabuhay, pero hindi mo siya natatamasa. Amen po, mga kapatid? Sabi po dyan, ating suriin yung isinulat sa atin ng mga apostol. Na po, ating suriin yung isinulat ng mga unang apostol. Kapag tayo po bilang Jesus first, tayo po ay naniniwala sa katuruan ng mga unang apostol. Okay, basahin po natin, mga kapatid,
Yung 1 Corinthians chapter 15, 20-22. Sige po, basahin po sa atin yung atin pong tagapagbasa. Ate, pakibasa po. Ngunit ngayong si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Okay, salamat po ate. Pakibalik kuya. Sabi po dyan sa 20, ngunit ngayon si Kristo'y muling binuhay. Ito yung katibayan ng muling bubuhayin ang mga patay. Pinatibayan na po, mga kapatid, tayo naniniwala na si Kristo po ay muling binuhay. Amen po? Na yung katibayan nito, tayo din pong mga nananampalataya daw, tayo mga nananampalatayang totoo ay muling bubuhayin. Kaya kailangan kang mamatay sa iyong sarili. Mamatay ka sa dati mong lumang pagkatao. Kung hindi ka mamamatay sa lumang pagkatao, hindi ka makakasama dun sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Verse 21, sabi ko po, kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao. Sino po yung isang tao na tinutukoy? Ulitin ko po, mga kapatid, kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, ang tinutukoy po, mga kapatid, si Adan. Okay. Ang unang tao po na tinutukoy, na namatay, sa magitan ng namatay na isang tao, ang tinutukoy po ay si Adan. Namatay po si Adan dahil sa kasalanan. Pag tinutukoy pong namatay sa Biblia, hindi po yung pisikal. Yung kamatayan ay paghihiwalay sa Diyos. Nahiwalay po si Adan sa Diyos dahil sa kasalanan. Tapos po, gayon din naman, dumating ang muli, ang pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sino po yung tinutukoy? Ang Panginoon Jesucristo. Ang Panginoon Jesucristo, mga kapatid, ay nabuhay na muli. Ibig sabihin, ang Panginoon Jesucristo nabuhay na muli dahil binayaran niya yung ating mga kasalanan. Kaya siya ay muling nabuhay. Kaya nga sinasabi doon sa verse 20, ngunit ngayon si Kristo'y muling binuhay. Ito'y katibayan ng muling pagkabuhay ng mga patay. Verse 22, sabi po diyan, sapagkat kung papaano mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, yun po yung binamagit kanina, namatay dahil kay Adan. Gayon din naman, nabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Kaya po mga kapatid, ngayon tayo mga nanampalataya ay nakaugnay na kay Kristo. Kaya ang palaging tanong, ano yung dugong nananalatay sa iyo ngayon? Dugo ba yan ni Adan o dugo ng Panginoong Jesucristo na nag-alay ng buhay doon sa krus? Nawa po tayo umaasam, umaasam sa ating lahat na ang dugong nananalaytay sa atin ay ang dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya po tayo nagtuturingan bilang magkakapatid sa Panginoon. Amen po? Ano ang sinasabi ni Apostol Pablo, yung tinutukoy niya yung muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo? At ito'y katibayan ng muling bubuhayin ang mga patay. Kapag iniisip natin ang muling pagkabuhay, iniisip ng mga Kristiyano, sila lang ang bubuhayin muli. Iniisip daw ng mga Kristiyano, nung ilang mga Kristiyano, ang iniisip nila, yung mga Kristiyano lang ang bubuhayin muli. Hindi po, mga kapatid. Lahat ng namatay ay bubuhayin muli. Lahat po nagmula sa lipi ni Adan. Dahil sa ginawa ng Panginoon Jesucristo, bubuhayin silang muli. Hindi sila mananatili sa kamatayan, ngunit pagkatapos nilang buhayin muli, paghihiwalayin mga kapatid. Paghihiwalayin ang mga nananampalataya sa Kanya ay makakasama niya pang walang hanggan. At ihiwalay din yung mga hindi nananampalataya. At bubuhayin silang hiwalay sa Diyos.
mga kapatid. Bubuhayin sila na hiwalay sa Diyos. Lahat ay mabubuhay muli, hindi lang parehas ang kanilang kasasadlakan pagdating sa walang hanggan. Kaya po, kapag sinasabi ng mga apostol ng Biblia, kapag sinasabing bubuhayin kayong muli sa piling ng Diyos, kapag sinasabi naman na sila'y mamamatay, sila'y mabubuhay na muli na hiwalay sa Diyos. Doon po sila sa lawa ng apoy. Kaya pag tinukoy po yung kamatayan sa Biblia, ito po ay paghihiwalay sa Diyos. Amen po? Lahat ay bubuhayin, subalit mayroon makakasama ang Diyos dun sa kanyang karian, dun sa pangwalang hanggan, nakasama ang Diyos, at bubuhayin din yung ilang tao na hindi nanampalataya at sila naman ay mabubuhay na hiwalay sa Diyos doon po sa lawa ng apoy. Kaya't sinasabi niya, ano po ang sinasabi doon sa verse 21 na binasa natin kanina? Sabi po diyan, kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muli, ang pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Kaya't sabi po, kaya't bubuhayin lahat upang hatulan at paghiwalayin. Sabi po diyan sa verse 22. Ano po ang sabi sa verse 22? Sapagkat kung paano mamamatay ang lahat, gayon di mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ang sinasabi po ng mga apostol, ibinalik na ng Panginoon yung nasira ni Adan. Amen po? Ibinalik na yung nasira ni Adan. Ano yung nasira ni Adan? Yung ipinagkatiwala sa kanya. Na po, hindi na, wala na po, ibinalik na sa pamamagitan po ng Panginoon Kristo. Dahil sa ginawa ni Adan, nakasalanan, destinado na po, mga kapatid. Dahil sa ginawa, nakasalanan ni Adan, destinado na tayo na papunta sa lawa ng apoy. Na po, yun yung sinira ni Adan. Dapat doon na tayo patungo. At sa ginawa ng Panginoon Kristo, may pagkakataon ngayon, ang sino mang sasampalataya ay naihiwalay na po dun sa ginawa ni Adan. Amen po, mga kapatid? Amen? Kaya kung tayo po ay gumagawa ng kasalanan, tayo po ay nahihiwalay sa Diyos. Kaya dapat tayo magsisi, tumalikod, magbalik loob sa Diyos. Sabi nga po, at makakasama yung nabibigyan ng pagkakataon, tayo nabibigyan ng pagkakataon at nagpapasya tayong bumalik sa Diyos. Sabi po diyan, at nakakasama ang Diyos sa pangwalang hanggan at ang hindi sasampalataya sa pagkakataon na ibinibigay ng Diyos mananatili sa lawa po ng apoy. Ngunit lahat ay mabubuhay. Yun po yung ating aaralin ngayon at sa mga susunod pa pong araw. Kasusunod pa pong linggo. Kung ating isipin, mga kapatid, ang muling pagkabuhay, huwag natin isipin na tayo lang yung bubuhayin. Sinabi ko na po ito kanina. Lahat ay bubuhayin muli kapag po hindi natatakot. Kaya po hindi po natatakot yung iba. Sinasabi nila na kahit ako'y pangwalang hanggan, mahiwalay sa Diyos. Basta nag-i-enjoy ako dito sa mundong ito. Ang sinasabi po, yung mga sinasabi nilang yun, hindi po nila alam yung kailang sinasabi. Basta sabi niya, basta ako pangwalang hanggan na makasama ang Diyos. Pero yung ginagawa naman nila dito, nag-i-enjoy po sila sa kasamaan. Ibig sabihin, yung sinasabi nila, hindi nila naunawaan. Amen po, mga kapatid? Naunawaan pa. May nagsasabi po kasi, may mga naniniwala na nag-aasam sila, nabubuhayin sila sa pangwalanggan na makakasama ang Diyos. Pero sa buhay na ito, sa mundong ito, ini-enjoy nila yung buhay na makasanlibutan. Ibig sabihin, mga kapatid, inuulit ko, hindi nila naunawaan yung kanilang pinapaniwalaan
at sinasabi. Kaya po, mga kapatid, ano nga po ba ang biyayang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus? Ano yung dulot nito sa buhay natin? Ano yung dulot nito sa bawat ginagawa natin? Ano yung dulot nito sa bawat pagdalo natin dito tuwing linggo? Ano yung dulot nito sa atin pong mga paglilingkod? Yung hirap, mahirap pong maglingkod, mga kapatid. Hindi siya madali. Nasa mundo tayo ng mundong magulo na pinaghaharian ng makasanlibutan. Kaya po siya hindi madali. Anong dulot nito sa ating buhay? Una, sabi po, napatibayan na ng Panginoon Hesus ang anak ng Diyos at totoo ang lahat ng kanyang ipinapangaral. Pinatunayan na po, mga kapatid, ng Panginoon Hesus noong siya'y nagkatawang tao, yung kanyang ipinapangaral na itong lahat ay totoo, na siya yung sinasabi niya, ako ang anak ng Diyos. At totoo po, mga kapatid, ang lahat ng ipinapangaral ng mga apostol, ikinawing po nila ang kailang ipinapangaral sa Panginoong Hesus. Ikinabit nila sa muling pagkabuhay. Kung hindi po muling nabuhay ang Panginoong Hesus, walang saysay ang kailang pangaral. Kahit po sa atin, sa ating panahon, itong ginagawa ko pong ito, itong pakikilig ninyo, na po, itong pagdalo natin tuwing araw ng linggo, kung hindi po muling nabuhay ang Panginoong Hesus, walang saysay po ang lahat ng ito. Ngunit, mga kapatid, ngunit kung totoo na muling nabuhay ang Panginoong Hesus, dapat silang sumunod sa ipinapangaral ng mga apostol sapagkat katotohanan ang pinapangaral ng mga apostol. Kung totoo sa iyo, kung totoo sa bawat isa sa atin na ang Panginoon Hesus ay muling nabuhay, para sa iyo na umaasam na ikaw din ay muling bubuhayin na makasama ang Diyos. Ang dapat gawin, mga kapatid, dapat sumunod sa mga ipinapangaral ng mga apostol. Pinapangaral sa iglesia, tinuturo sa mga Bible study. Dahil kapag tayo sumusunod, yun yung paraan, mga kapatid, upang tayo muling makasama ng Panginoon. Para kay Apostol Pablo, ang pagkabuhay na muli ng Panginoon Hesus, ang nagpapatibay na siya nga ay anak ng Diyos. Dahil dito, lahat ng kanyang mga ipinapahayag at inaaral ay pawang katotohanan na susundin ng mga mananampalataya, mga kapatid. Dapat yung isang tao na nananampalataya sa Panginoon Jesucristo na muling nabuhay, dapat pong nagpapasya na sumunod sa mga aral na natutunan, sa mga aral na kanyang naunawaan, dapat po siyang nagpapasya na sumunod. Sapagkat yung pagsunod, ito po ay pananampalataya sa kanyang Panginoon na muling nabuhay. Hindi man ito pinapaniwalaan ng marami noong siya ay nabubuhay pa. Ang muling pagkabuhay ay tumapos sa mga pag-aanilangan na ito. Hindi natin pwedeng i-argumento po, mga kapatid. Ulitin ko po, hindi natin pwedeng i-argumento ang muling pagkabuhay ng Panginoon, Jesus. Amen po ba, mga kapatid? Dapat isipin mo lang, paniniwalaan ko ba siya na muling nabuhay o hindi? Period. Doon lamang, mga kapatid. Hindi mo siya dapat i-argumento. Ang tanong sa iyo, ang tanong sa bawat isa, 100% bang paniniwalaan mo siya na muling nabuhay o hindi? Kung pinapaniwalaan mo siya na muling nabuhay, dapat sumunod ka sa kanya. Kung hindi mo siya pinapaniwalaan na hindi siya muling nabuhay, siyempre hindi ka susunod. Ganun po, mga kapatid. Pwede pong i-argumento natin yung doktrina. No po? Yung doktrina, yung mga pinapaniwalaan po natin, pwede natin i-argumento, pwede natin pag-usapan. Pwede po natin, mga kapatid, i-argumento yung pagtuturo. Tulad nito, ano po? Tuturo ako sa inyo. Mamaya, kung mayroon kayong hindi naunawaan, pwede niya akong i-argumento, kausapin.
Na po, sa mga Bible study, pwede po. Pero yung muling pagkabuhay, hindi po natin pwedeng i-argumento. Amen pa? Ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus mula sa mga patay, wala pa pong ibang nangyayari hanggang sa ngayon. Amen pa, mga kapatid? Niwala kayo doon. Na po, kaya hindi pwede pong i-argumento sapagkat wala pang ibang nangyayari sa pangyayari na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Ang tanong, paano pastor yung sinasabi sa Biblia? Yung mga unang namatay, yung mga unang nabuhay na muli. Na po. Paano yung kasabay ng Panginoon nung siya ay muling nabuhay na may sinasabi na mayroon muling nabuhay? Si Lazaro, patay na at muling nabuhay. Paano yung pastor? Ibig sabihin po, mga kapatid, sila'y binuhay ng Panginoon. Nabuhay sila dahil pinatunayan lamang na mayroon muling pagkabuhay. Pero nabuhay sila at sila'y namatay din. Amen po? Namatay din po sila sa pisikal na katawan. At pagdating po, mga kapatid, doon sa pagdagit, doon sa rapture, sila din, kung sila'y nanampalataya, sila'y muli din bubuhayin na kasama natin, nabibigyan ng panibagong katawan upang makasama ang Panginoon kung saan siya naroon. Kaya po ang Panginoong Hesus pa lamang ang muling nabubuhay hanggang sa ngayon. Amen po? Ito po ay pangwalang hanggan. Na po, yung mga binuhay ng Panginoong Hesus na kasama niya na muling nabuhay, siya ay namatay. At nung nabuhay sila, hindi pa po pangwalang hanggan yung kailang buhay. Kaya nga po sila ay namatay uli. Ito yung dapat na inaasam ng lahat. Yung muling pagkabuhay na pangwalang hanggan. Yung mga namatay na kasama niya, nabuhay, mabubuhay din kasama niya sa pangwalang hanggan pagdating po ng rapture. Yung mga sinasabi po ng mga apostol na po, yun po yung sinasabi ng mga apostol na yung mga namatay ay yung muling nabuhay ay namatay uli. Pero ang Panginoong Hesus, ang sinasabi ng mga apostol, ay nabuhay na pangwalang hanggan. Kung sa kabila nito ay hindi pa rin po mananampalataya ang tao, isipin po natin mga kapatid, kung sa kabila nito, na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay, na po, yung mga tao ay hindi pa rin mananampalataya, ito ay dahil ayaw nilang manampalataya sa Diyos. Amen po? Ang sabi nila, nananampalataya sila sa Diyos. Pero ayaw nilang tanggapin na si Kristo ay muling nabuhay. Taliwas po yun mga kapatid. Sapagkat ang Panginoon Kristo ay siyang representante ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. Paano mo sasabihin na nanampalataya ka sa Diyos pero ayaw mong panampalatayanan ang Panginoon Kristo? Contradict po yung mga kapatid. Amen po? Okay. Napatunayan na anak ng Diyos. Tingnan po natin mga kapatid, kasi pinagtibay na po mga kapatid. Ngayon papagtibayin natin na siya yung anak ng Diyos. Ano po yung sinasabi doon po sa Roma chapter 1, 2-5. Pakibasa po ate. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo, upang ang mga hentil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Okay, salamat po. Napatunayan na anak ng Diyos. Ano po yung sabi diyan? Kuya, doon sa next. Yan. Ano po ang sabi diyan po sa verse 4b, at tungkol naman sa Espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya ay bilang anak ng Diyos. Sino ang tinutukoy? Ang Panginoon Jesucristo. Sa magitan ng isang makapangyarihang
gawa. Amen po, mga kapatid. Yung pagiging anak ng Diyos, ang sabi po, pinatunayan daw po ito, mga kapatid, nung espiritu ng kamanalan na ipinahayag bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Pinatunayan na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa dun sa kanyang muling pagkabuhay. Yun po yung katibayan. Amen pa? Yung muling pagkabuhay na siya'y anak ng Diyos. Nakikita natin kung paano po kinokonekta ni Apostol Pablo at ipinapahayag siya'y bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Si Pablo po, hindi lang niya ipinapahayag, kundi inahamon niya ang mga tao sapagkat sa kabila, sa kanilang panahon, marami pong naniniwala na maraming anak ng Diyos, mga kapatid. Unawa nila yon na maraming nag-aangkin na sila'y anak ng Diyos. Pero si Pablo, inahamon niya yung mga nag-aangkin na sila'y anak ng Diyos, inahamon niya dun sa napatunayan na yung totoong anak ng Diyos. Na walang iba na ito daw ay pinatunayan sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa na siya'y muling nabuhay. Ang tinutukoy po ay ang Panginoong Jesucristo. Amen po? Kaya po, mga kapatid, may mga nag-aangkin ngayon na sila'y anak ng Diyos. Na tinutulad niya yung kanyang sarili sa Panginoong Jesucristo. Paano mo itutulad ang iyong sarili sa Panginoong Jesucristo na ikay hindi pa muling nabubuhay? Amen pa? Alam mo yung tinutukoy ko? Yung hinahanap ng gobyerno na hindi makita. Hindi ko alam kung bakit di makita. Nag-aangkin po siya na anak ng Diyos na siya daw ang Kristo sa panahon po natin ngayon. Amunin mo siya. Kung ikaw ang sinasabi mo na ikaw anak ng Diyos, yung sinasabi niya sa panahon puno nangyari na yon. Na po. Inahamon siya ni Pablo. Kung kiniklaim mo na ikaw anak ng Diyos, o sige, ikaw ba'y muli na nabuhay? O di hindi pa. Hindi mo kaya i-compare yung iyong sarili na ikaw ang Kristo sa panahon po natin ngayon. Amen pa? Yan. Atin pong ang aralin, mga kapatid. Ang anak ng Diyos ay Diyos. Yan. Ang anak ng Diyos ay Diyos. Tingnan po natin dun sa 1 chapter 10, 31, hanggang 36. Tapos, tatalon tayo ng verse 36. Pakibasa po ate. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos." Salamat po. Ito po yung pag-uusap. No, ang Panginoon Jesucristo ay nagkatawang tao at nabubuhay. Na po. Narito ngayon yung mga Pariseo na may alam sa salita ng Diyos na nagtuturo ng salita ng Diyos. Ito ngayon, mga kapatid, inaangkin ng Panginoon Jesucristo na siya ay anak ng Diyos. Malaki pong paglapastangan po yun, mga kapatid, sa Diyos. Kung hindi mo mapapatunayan na ikaw nga ay anak ng Diyos. Sabi nga nila, hindi ka naman namin babatuhin dun sa mga mabubuti mong gawa. Mabuti yan. Ang masama lang ay yung pag-aangkin mo na ikaw ay anak ng Diyos. Amen po ba? Na unawa natin yung pag-uusap nung magkabilang panig, ang Panginoon Jesucristo
at yung mga Pariseo na tagapagturo ng kasulatan. Doon siya babatuhin sapagkat malaki pong paglapastangan sa Diyos kung di mo mapapatunayan. Pero sabi po, ito po ay pinatunayan na siya ay anak ng Diyos. Kahit po sa panahon ng Panginoon Kristo, iba po yung pagkaunawa nila kaysa atin. Ano po yung sabi sa verse 33b? Sabi po dyan sa verse 33b, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Yun yung alam nila. Amen po? Yun yung alam nila, nagpapanggap ka lamang. Pero hindi po nagpapanggap ang Panginoon Kristo. Bagamat tao ka lamang, paano nila tinitingnan na nagpapanggap ang Panginoon Kristo? Ano po yung sabi sa verse 36? Sabi po dyan, ako'y pinili at sinugo ng Ama. Paano nyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Tingnan po natin yung sinasabi ng Panginoon Kristo. Ang sabi niya, ako'y pinili at sinugo ng Ama. Paano nyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako'y anak ng Diyos. Dahil sa sinasabi kong ako'y anak ng Diyos. Yun po yung dahilan, mga kapatid, kung bakit babatuin ang Panginoon Kristo. Yung pagbato po kasi, yun yung kaparusahan doon sa mga naglalapastangan sa Diyos. Babatuin siya hanggang sa mamatay. Sapagkat inaangkin mo na ikaw ay anak ng Diyos. Yan yung sinasabi ng Panginoon, dahil sa sinasabi kong ako'y anak ng Diyos. Ang sinasabi ng Panginoon Jesus, noong tanungin siya, ako'y anak ng Diyos, bakit sinasabi niyong nilalapastangan ko ang Diyos? Ano ang interpretasyon ng mga autoridad yung nagtatanong sa Kanya? Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Hindi pwede pong angkinin. Hindi pwede po, mga kapatid, hindi pwedeng angkinin ang kapahayagan iyan na anak ng Diyos kung hindi siya Diyos. Hindi siya pwedeng angkinin. Dahil kapag inangkin mo yan, babatuhin ka. Pero ang tanong, totoo ba na si Jesucristo ay anak ng Diyos? Amen? Amen po. Totoo yung pag-aangkin niya. May mga tao po na sa ngayon hindi po naunawan ang salitang iyan. Subalit, sa panahong iyon, natural lamang sa kanila ang salitang iyan at unawa nila. Sapagkat alam nila, mga kapatid, na mayroon magkakatawang tao na Mesiyas, na anak ng Diyos. Alam nila. Subalit, hindi lang nila matanggap na yun na pala yung kausap nila. Amen pa? Yun, mga kapatid, na hindi nila matanggap. Okay, tingnan po natin, sabi niyan, ito rin yung sanhi ng pagpatay sa Kanya. Okay, ano po ang sabi dun sa Lucas chapter 22, 66 hanggang 71? Pakisabasa po ate. Kinaumagahan ay nagkatipon ang Sanhedrin na binubuo ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Iniharap sa kanila si Kristo at siya'y kanilang tinanong, sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo. Sumagot si Jesus, sabihin ko man sa inyo ay hindi kayo maniniwala. Kung tanungin ko naman kayo, hindi rin kayo sasagot. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ang anak ng tao ay uupo sa kanang trono ng makapangyarihang Diyos. Nais mo bang sabihin ikaw ang anak ng Diyos? Tanong ng lahat. Kayo na rin ang nagsasabi. Tugon niya. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Tayo na mismo ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig, sabi nila. Okay, balik po natin doon sa verse 70. Yan. Ano po ang sabi diyan? Sabi po diyan, nais mo bang sabihin na ikaw ang anak ng Diyos? Tanong nila. Ano po ang sabi? Kayo na rin ang nagsasabi. Tugon niya. Sabi po ng Panginoon Jesus. Ano po ang sabi sa 71? Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Tayo na mismo ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig, sabi nila. Yun po, mga kapatid. Ano yung unawa natin sa mga talatang ito? Ito po ang dahilan ng pagpatay sa Kanya, pagpatay sa Panginoon Jesus.
ang angkinin ng Panginoon na siya ay anak ng Diyos, na hindi nila matanggap. Na hindi matanggap ito ng mga Hudyo. Na hindi matanggap ng mga nag-iimbestiga sa Kanya. Kaya, sabi po, hindi kayang tanggapin ng mga Hudyo na ang anak ng Diyos, na siya ay anak ng Diyos. Na hindi nila kayang tanggapin na yun sa si Jesus ay Diyos. Bakit? Bakit nila kayang tanggapin? Ano yung dahilan? Ikaw na anak ng Diyos, ikaw ay anak ni Maria. Amen ba? Isa yun sa hindi nila matanggap. Anak ni Maria, anak ng isang karpentero, hindi nila matanggap. At mayroon pang issue na siya'y anak sa labas. Amen ba? Yun yung mga dahilan. Kaya hindi nila matanggap na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Ito hindi nila kayang tanggapin, kaya nila babatuin ang Panginoon. Sapagkat kung hindi ito totoo, ito'y pamumusong sa Diyos. Ang kaparusahan po nito ay babatuin hanggang mamatay. Subalit, pinatunayan ito ni Apostol Pablo ang pagiging anak ng Diyos ng Panginoon. Ang pinatunayan sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa. Amen ba? Pinatunayan ito ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa. Okay, balikan po natin, mga kapatid, yung kanina, doon po sa Roma chapter 1, 2-5. Yan. Hindi na po natin babasahin. Ano yung sinasabi po dyan? Yung binasa natin sa Roma chapter 4b, tungkol naman sa Espiritu. Na po? Tungkol naman sa Espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa magitan ng isang makapangyarihang gawa. Pinatunayan po ni Apostol Pablo. Amen po? Naniniwala ba kayo sa sinasabi at pinapatunayan ni Apostol Pablo? Amen po? Yan. Lahat ng argumento ng mga Pariseo, Saduceo, mga elder po ng relihiyon, ay nawawala ng saysay dahil sa Panginoon, dahil ang Panginoon ay muling nabuhay. Nawalan po yung pinapanghawakan nila na si Jesus ay hindi anak ng Diyos. Nawalan ng saysay dahil ang Panginoon Kristo ay muling nabuhay sa pamamagitan ng pagpapatunay na makapangyarihang gawa. Amen po? Wala na, talo na yung argumento nila na siya'y anak lamang ni Maria, na siya'y anak lamang ng karpentero, na po, wala nang saysay yun. Dahil pinatunayan na ni Apostol Pablo ng Panginoon ay nabuhay na muli sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa. Wala pong taong nabubuhay na muli ayon sa kanyang sarili. Amen po? Alam niyo yung sinasabi ko po, mga kapatid, wala pang napapatunayan, wala pang ibang tao na nabuhay na muli ayon sa kanyang sarili. Wala pang iba kundi ang Panginoon lamang. Ang Panginoon pa lamang, sa panahon po noon, natural sa kanila ang pag-aangkin na anak ng Diyos. Bilang mga hari, balikan natin, sa panahon ng Panginoon Kristo, atras tayo ng kaunti, mga kapatid. Bilang mga anak ng hari, idinideklara po nila na bilang anak ng hari, dinideklara nila na sila'y anak ng Diyos. Pag-aangkin po yun. Bakit nila dinideklara? Dahil yung kanilang ama ay hari, ay Diyos ang pagtingin ng lahat ng tao. Kaya kung yung hari ay Diyos, Ama, idideklara ng anak ng mga hari, siya ay anak ng Diyos. Dahil yung kanyang ama ay hari, Diyos, yun yung tingin, yung tawag nila. Subalit sila ay namamatay. Amen po? Subalit sila ay namatay at hindi na nabuhay na muli. Hindi sila katulad ng Panginoon. Ng Panginoon, mga kapatid, ay nabuhay na muli. Yung mga nag-aangkin, nagdideklara na sila ay anak ng Diyos, namatay. Pero hindi na sila muling nabuhay, magpawalang hanggan. Wala pang ibang muling nabubuhay na pangwalang hanggan ay ang Panginoon Kristo. Kaya po, nawala na po yung argumento. Amen po? Wala na dun sa sabing, ikay anak lamang ni Maria, ikay anak lamang ng karpentero. Nawala na po yun. Kaya nga po, karapat dapat sambahin ng Panginoon. Amen po? Kaya po siya karapat dapat na sambahin
Dahil siya ay muling nabuhay. Di tulad po ng mga anak ng hari, mga nag-aangking anak ng Diyos, na sila hindi na muling nabuhay nung sila po ay matay. Subalit, hindi naman nabuhay na muli yung mga taong iyon. Ano ang sabi ng Panginoon Hesus sa kanila? Wasakin ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw, bubuuin kong muli. At muli nga po siyang nabuhay. Amen po? Pinatunayan po ng Panginoon Hesus sa kanyang sarili. Mismo siya ay nabuhay na muli bago pa siya hihatulan ng kamatayan. Kaya po mga kapatid, napatunayan na siya ay anak ng Diyos. Kaya yung mga argumento ng mga Saduceo, Pariseo, ay nawawalan po siya ng saysay. Nawala ng saysay yung mga pag-aangkin ng mga emperor at mga hari at mga pagano. Isa lamang ang hari, ang Panginoong Hesus. Amen pa? Isa lamang ang hari ng mga hari. At yun ay ang Panginoong Kristo. At sa muling pagkabuhay, sa pagdating po sa pahayag, mga kapatid, ang titulo ng Panginoon, King of King at Lord of Lord. Doon po siya kinikilala sapagkat walang iba nang dahilan, mga kapatid, siya ay muling nabuhay. Siya yung Panginoon na muling nabuhay pang walang hanggan. Unawa na po, mga kapatid. Okay, balikan po natin, mga kapatid. Yan. Balikan natin yung atin pong inaral. Ano nga po ba ang biyayang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon Hesus? Sabi po, napatibayan na ang Panginoon Hesus ang anak ng Diyos at totoo ang lahat ng kanyang ipinangaral. Bakit naging totoo? Dahil siya ay muling nabuhay. Ang kanyang muling pagkabuhay ay pang walang hanggan. Wala pa pong ibang muling nabuhay na pang walang hanggan. Dito natin tatapusin, mga kapatid, at nawa, nandito tayo sa susunod na linggo sapagkat atin pong itutuloy yung pag-aaral na ito. Dito po natin tatapusin. Ang muling pagbuhay, ang natatangi sa Panginoong Hesus. Sa Kanya lamang natatangi. Bilang anak ng Diyos natangi. Hindi nabuhay na muli ang ilang mga itunuturing ng anak ng Diyos. Tanging siya lamang, wala siyang katulad. Bagamat tayo ay nagiging mga anak din ng anak. Bagamat tayo ay nagiging mga anak din ng Diyos. Iba siya sa atin. Dahil siya ay Diyos na naging tao upang tubusin tayo at ibalik sa Kanya at sa Ama. Maraming salamat po, mga kapatid. Hello, magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ngayon ay dadako sa pagbibigay ng ating kaloob at ikapo. Babasa po muna ako sa Lucas chapter 21 verse 1 to 4. Sabi po doon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lagayan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ng di nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob, ngunit ibinigay ng balong iyon ng dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. So ngayon mga kapatid, tayo po ay dako sa ating sama-samang pagkakaloob sa ating Panginoon bilang isang iglesia. Ang may akda po ng pagbibigay ay ang ating Panginoong Diyos. Siya po ang nagbigay at patuloy na nagbibigay dahil po sa dakilang pag-ibig at pagsamba sa Kanya. Tayo po ngayon mga kapatid ay sama-sama at sabay-sabay at pwede na pong tumayo upang ialay ang mga ikapo at kaloob na mayroon pong kagalakan sa ating mga puso.
Okay po, habang tayo po ay naghuhulog ng ating mga ikapo dito sa harapan, announcement lang po para po sa ating mga pledges na form, yung ating pong mga pledges kung meron po tayo, ang form po ay nasa likod po, nandoon sa may baba ng electric pan. Kung nais nyo pong magkaloob, kung nais nyo pong magbigay ng para sa ating building po, pwede po kayong kumuha doon ng form. At kung mayroon mang kung kukulangin man, willing to reproduce po mamaya. Pwede rin pong lumapit sa akin para po kumuha ng form at ito po ay mag-umpisa po ngayong month for June 2024. Atin pong ipanalangin ang mga kaloob. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Lord sa umagang ito. Salamat po Ama sa iyong mga anak na patuloy na naging tapat sa pamamagitan ng kanilang mga ikapo at kaloob, sa pamamagitan ng kanilang mga kinikita, sa kanilang trabaho, negosyo o anumang mga bahagi, anumang uri ng kanilang mga pinagkikitaan, O God, sa kanilang mga trabaho, Lord, sa kanilang mga negosyo, o anumang mga kanilang mga hanap buhay sa kanila, O God. Salamat, Lord, sa pagbalik nila, sa pagiging tapat nila para maibalik nila ang ikasampung bahagi na ito ay para sa iyo lamang, Ama. Maraming salamat, Ama, sa iyong pag-iingat, gabay sa iyong mga anak at maging sa kagalingan ng mga karamdaman, ng mga kapatiran, O Lord, na dumaranas ng mga karamdaman. Salamat, Ama, sa patuloy niyo pong pag-provide ng kanilang mga pangailangan at maging sa mga pagtuturo sa anuman ang aming mga dapat gawin. Ama, muli itong lahat ay aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. At announcement po para sa ating activity for next week, June 16. Sa ating Sunday worship po, patuloy po itong linggo po ito at patuloy po natin ginaganap ang ating worship service sa nagsisimula ng 9 a.m. So, maaari pong dumating po tayo bago po mag-9. At maging sa ating, ito po ay sa worship center at sa Via Zoom. Para po sa mga kasama sa ating programa, panatilihin po nating tingnan ang ating GC o kaya yung bulletin board sa labas upang malaman kung tayo ay assigned for next week. Atin pong hinikayat na dumating ng mas maaga bago magsimula ang ating gawain. Atin naman pong tithes and offering, maaari po kayong makipag-ugnayan sa akin for online at kung dito naman po ay dito sa ating offering box. Ganon din po sa ating prayer meeting every Wednesday po alas 7 ng gabi. Inikayat po ang lahat na makiisa at dumalo sa ating gawain. Ito po ay via Zoom only at every last Wednesday of the month, ito po ay ating talastasan. So lahat po ay inanyahan na makiisa lumahok sa ating gawain. Kung mayroon kayong mga katanungan ay nais nyo po, pwede po kayong magtanong sa ating talastasan. Ganon din po sa ating mga Bible studies, kung mayroon pa pong hindi dito or wala pang cluster na kinasasalihan, pwede po kayong makipag-ugnayan kay Ate Virgie Occidental para kayo po ay ma-assign sa mga available nyo po na mga araw at oras. Mayroon pong kaarawan or anniversary. Okay. Happy birthday! Araw ng kalayaan pala to si Ate Nora. Happy birthday po, Ate Nora, June 12, 2024. Sino to? Parang happy birthday, Ate Melissa, sa June 14. Ating mami. Next, wala na po. So, ibig sabihin, dalawa lang po ang maghahanda for this week. Thank you.
Sino po ulit magpa-birthday? Present si Ate Melissa saka si Ate Nora. Maaari po ba natin silang maimbitahan dito sa harap para po ating may panalangin? Titigan nyo na po yung kanilang mga pagmumukha. Kilala po ba natin si Ate Melissa at si Ate Nora? Baka nakakasalubong po natin sa daan, nakakabanggang balikat hindi po natin kilala pala. So, yun po si Ate Nora at si Ate Melissa. Sige po mga kapatid, samahan niyo po akong manalangin para sa ating mga kapatid. Tayo po'y dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah. Aming Amang nasa langit, Diyos na banal at dakila sa lahat, kami Panginoon ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito. Lalo tigit, Panginoon, sa aming mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan, Panginoon. Dalangin po namin na sa panibagong taon na pagkakaloob mo sa kanila, naway patuloy po itong maging pagpapala hindi lamang po sa kanilang pamilya, lalo higit, Panginoon, sa mga taong kanilang nakakasalamuha, sa iglesyang kanilang kinabibilangan. Dalayan ko po, Panginoon, si Tenora sa kanyang paglilingkod sa iyo. Patuloy niyo mo, Panginoon, siyang bigyan ng kagalakan at kaaliwan, Panginoon, sa kanyang paglilingkod. At nawa, Panginoon, ay patuloy pong maging kagamit-gamit sa kanyang ministeryong kinabibilangan, sa kanyang pagiging ina ng tahanan. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong karunungan at gayon din, Panginoon, yung paggabay sa kanyang pamilya. Bigyan niyo rin po siya, Panginoon, ng maayos na kalusugan at pangangatawan. Nang sa ganon, Panginoon, sa mga gawaing bahay at gayon din sa kanyang pagtatrabaho, Panginoon, ay magkaroon po siya ng kalakasan na ito po'y kanyang may saganap ng maayos sa araw-araw, Panginoon. Gayon din, Panginoon, si Ate Melissa, Panginoon. Salamat po sa kapatid namin ito na sa kasalukuyan ay isa na pong nanay. At dalangin po namin, Panginoon, sa kanyang pagdaraos ng kanyang kaarawan ay bigyan niyo po siya ng total healing sa kanyang katawan na dumanas, Panginoon, sa kanyang panganganak. At dalangin ko po, Panginoon, ng karunungan at gayon din yung pagbibigay sa kanya, Panginoon, ng patuloy na kagalakan na kanyang maaruga ang kanyang anak, Panginoon, bilang nanay at gayon din bilang asawa ni Kuya Alvin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, sa pag-iingat sa kanya sa pagpasok sa kanyang trabaho sa bawat araw. Gayon din, Panginoon, sa kanyang pagmiministeryo. Kami po'y nasasabik na muli siyang makasama physically sa music ministry, Panginoon. At dalangin po namin ang kahandaan sa kanyang pagbabalik sa kanyang pagmiministeryo sa iyo. Sa lahat ng aming nilalapit sa iyo, Panginoon, patungkol sa mga magdiriwang ng kaarawan, ay ikaw lamang ang nais naming papurihan at nawa sa kanilang mga buhay, ikaw lamang, Panginoon, ang mapapurihan. Muli, papurit pa sa salamat ay sa iyo lamang, sa inakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Happy birthday po. At para po sa ating pagtatapos, nanyayahan ko pong lahat na tayo po ay tumayo para po sa ating pangwakas na pananalangin. Samahan niyo po akong manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Aming Amang nasa langit, Diyos na banal at dakila sa lahat, kami, Panginoon, bilang iyong iglesyang tinawag, Panginoon, sa lugar na ito ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa panibagong linggo na pinagkaloob niyo po sa amin. Gayun din sa panibagong linggo, Panginoon, na aming kakaharapin. Dalangin ko po, Panginoon, sa bawat isa na naririto, sa aking mga kapatid sa pananampalataya, ay naway patuloy na nakibahagi ang bawat isa sa pakikibalikat, Panginoon, sa pagtataguyod ng iglesyang iyong pinagkatiwala sa amin. Sa kabila ng lahat ng mga suliranin sa aming buhay, personal, pamilya, sa aming paglilingkod, dalangin namin, Panginoon, ng patuloy na pangungunan niyo po sa bawat isa sa amin.
Panginoon, sa lahat po ng mga kapatid namin na wala sa kasalukuyan, sa face-to-face, Panginoon, dalangin po namin sa mga susunod na linggo ay makasama po namin sila. Nawa, Panginoon, higit sa lahat ng anumang bagay na kanilang ginagawa, ay mas pahalagahan, Panginoon, ang pagdalo sa mga pagtitipon. Sapagkat alam po namin, Panginoon, ito po ay ginagamit mo upang patuloy kaming magtulungan, magpalakasan, at patuloy na maging kagamit-gamit sa pagmiministeryo sa iyo, Panginoon. Dalayan po namin na mas pahalagahan ito at bigyan pansin, Panginoon, ng bawat kapatid na naririto, Panginoon. Dalayan po namin, Panginoon, sa panibagong linggong aming kakaharapin, sa bawat magulang na patuloy na nagtataguyod sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Bigyan niyo po ang bawat isa ng kalakasan, karunungan kung paano po may tataguyod, mapapangunahan ng bawat pamilya na kanilang kinabibilangan, Panginoon. Dalayan ko rin po, Panginoon, sa mga magtatapos ng kanilang pag-aaral. Kayo, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng karunungan, direksyon sa kanilang mga pangarap, at dalangin po namin sa kanilang mga desisyong gagawin sa mga kabataan, Panginoon, na susong sa panibagong hamon ng kanilang buhay, sa pagpili ng mga panibagong kurso na kanilang papasukin. Nawa, Panginoon, ay sa kabila ng kagalakan at kasabikan, Panginoon, sa panibagong yugtong ito, ay patuloy mo pong ipaalala sa kanila na naroon pa rin yung paglilingkod at pagmeministeryo. Hindi nawa maging hadlang sa pagiging kabataan yung kanilang pagnanais na magpatuloy, na magpagamit at maglingkod sa iyo. At nawa sa kanilang mga murang edad ay magkaroon, Panginoon, ng ganap na paghahanda at kasanayan. Sa ganon, Panginoon, ay kanilang mapahalagahan kung ano man yung kanilang ministeryong kinabibilangan, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, sa aming mga kapatid na may mga karamdaman, ang kalooban mong masunod, Panginoon, sa kanilang kagalingan. Patuloy nawa na rin, Panginoon, sa bawat isa sa amin na matutunan na pahalagahan ang aming sarili at hindi po abusuhin sa anumang mga maling kaparaanan. Nang sa ganon, sa aming pamumuhay, Panginoon, sa bawat araw, ay maging maayos, Panginoon, magamit namin ito. Una, sa paglilingkod, sa pagpupuri sa iyo, sa pagganap sa mga ministeryo na pinagkatiwala mo sa amin, sa pagganap sa paglilingkod at pamumuhay namin sa bawat araw sa aming mga trabaho. Panginoon, sa bawat ministeryo na bumubuo sa iglesyang ito, dalangin po namin mga tagapamuno na ikaw ang patuloy na magbigay ng karunungan kung paano po mapapangunahan at magagabayan, Panginoon, ng kanilang mga miyembro, Panginoon, sa bawat ministeryong ito. At langin po namin, Panginoon, sa mga oras na ito, sa aming mga kapatid na dumaranas ng mga suliranin sa kanilang buhay, pananampalataya. Panginoon, ikaw magbigay ng kalakasan. Patuloy nawang magtiwala ang bawat isa sa iyo at ikaw, Panginoon, ang patuloy na gumabay. Sa minawa ng bawat isa, Panginoon, sa aming mga kapatid na kanilang mapasa kanila, Panginoon, ng banal na Espiritu, maging parakleto ng kanilang buhay sa bawat araw. Nang sa gayon, Panginoon, ang pagpapahalaga sa paglilingkod at pamumuhay para sa iyo, Panginoon, ay higit pong mapagtibay sa pamamagitan, Panginoon, ng tunay na gabay namin sa aming pamumuhay bilang isang mananampalataya. Kalakip ng panalangin ito, Panginoon, ang pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo dahil alam po namin, Panginoon, na tunay kang mabuti, tunay kang banal, at tunay ka, Panginoon, na nabuhay na muli para sa amin, Panginoon. At alam po namin na sa katotohanan ito, na doon nakaangkla, Panginoon, ang aming pananampalataya, na alam po namin na totoo at buhay na Diyos ang aming sinasamba. Kaya, Panginoon, ang papuri at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang, sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Kristo. Amen at amen. At sumainyo nawa ang pagpapala ng Panginoon, ang pakikipisa ng Espiritong Banal,
ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Humayo kayo at pamuhay, pamalita ang kabutihan at pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Maraming salamat po at magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Muli po nating awitan ang ating Panginoon at baunin yung kabutihan ng Panginoon sa mga susunod na araw. Sa lahat ng oras, dakila ang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa. Nagagalak lahat ng iyong likha, umaawit, nagpupuri sa'yo. Umaawit sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat araw kay totoo. Wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Wow, 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 wow. Minsan pa, sa lahat ng oras, dakila, dakila ang iyong mga gawa. Ikaw ang pag-asa, nagagalak lahat ng iyong likha. Umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Wow, 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 wow. Tayo sumayaw. Itaas ang kamay. Tayo umawi. Umaawi, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Puri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Wow, 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 wow. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, mga kapatid.
JFCM Kabuyaw, ngayon sa 25 taon, pagpapakatatag at pasasalamat. Kolosas Kapitulo 2, versikulo 7.